Yan mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. At narito na naman ako at muling magbabalik at may ihahatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Yan. At ano natin mga kapatid, yung kuan ang mga mensahe na ibababa ng mga baraha. Yan, spiritual tayo mga kapatid, spiritual. Sa mundo ng spiritual tayo. Ano yung mga pinagagagawa ng mga iyan. Tayo ng tatlo. Yan. At kukuha tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na baraha mga kapatid. Yan, ano nga ba ng pinagagawa ng inyong mga kalaban sa spiritual? Itong mga kalaban niyo sa spiritual mga kapatid, 9 of Pentacles. Ang ginagawa ng mga ito ay nag-aaral din ito kung paano ka bibirahin, paano kanila mapupuruhan, paano kanila mapapatumba sa larangan ng spiritual. Ayan, hawak-hawak niya ang aklat na kung ano ang mga kalihiman yan. Kasi ang mga tao mga kapatid, lahat ng manggagamot, lahat ng mga mangkukulam, may mga aklat yan. May mga aklat yan sila, kaya nag-aaral yan kung paano nila patutumbahin, paano nila patatahimikin ang kanilang mga kalaban sa mundo ng spiritual. Itong mga tao na ito ay nag-aaral ito. Yan. Kasi hindi kanila kaya kahit anong bira nila sa iyo, kahit anong padala nilang tigalpo, palipad hangin, o kulam, barang, o paktol, kung ano mang uri ng mga black magic, death spell ang ipinapadala sa iyo ng mga mangkukulam na ito ay hindi tumatalab. Kaya ito nag-aaral ng nag-aaral. Yan. Parang mga rin sila, parang mga tulad natin, tulad ng mga sundalo, tulad ng mga pulis, tulad ng mga tulad ng mga doktor. Yan, yung mga ganyang mga pamamaraan, nag-aaral din yung mga yan. Kumbaga nagpapataas din ng rangko yan, yung mga sa spiritual. Pero kung sa mundo ng spiritual, kung nag-aaral sila, nagpapataas sila ng antas para mas lalo silang lumakas sa mundo ng spiritual. Ganon mga kapatid, nag-aaral yan, pinag-aaralan nila yung mga bagong kumbaga sa mga doktor ay nag-i-experiment yan sila kung paano nila mapagtagumpayan yung pamamaraan ng mga ganto ganyan. Kaya ito ay nag-aaral itong ang taong gusto kang pabagsakin dito o patumbahin sa mundo ng spiritual. Yan. Ito mga kapatid, ang dami ng aklat na hawak itong mga taong ito. Halos na ng aklat na pag-aralan nila, mapabuti o masama na pag-aralan na ng mga taong ito, pero hindi tumatalab sa inyo. Hindi kanila basta-basta mapupuruhan. Nakakaramdam ka man dito ng mga iilang tusok, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pananakit ng tiyan, pananakit ng binti, ng likod, pero hindi ka napupuruhan kasi yung mga ginagamit nila, ang mga pinag-aaralan nilang mga Latin o mga pinag-aaralan nilang mga lingwahe, kung ano man mga kaaralan nila, ay ginagamit nila sa masama. Kaya hindi tumatalab sa inyo mga kapatid. Yan. Hindi tumatalab sa inyo. Ang dami nang napag-aralan nito mga kapatid. Dami nang napag-aralan nito. Halos lahat na ng ritual, ng black magic, death spell, yan. Lahat pinag-aralan na ng mga taong ito na gusto kang pabagsakin. Yan hawak-hawak na nila yung aklat nila na panglaban at pangontra sa iyo para mapabagsak ka. Pero bigo sila mga kapatid. Yan, nakayuko sila.
Di nila alam kung paano ka mapabagsak dahil ikaw dito mga kapatid ay divinely guided ka ng ating Panginoon. Ikaw talaga ay talagang naglilingkod ka sa ating Panginoon. Ikaw ay isang tunay na manggagamot na kahit anong pananabutahi, paninira sa iyo ng isang tao o gawan ka man ng masama diyan, kung ano-anong mga issue na pinagagawa sa iyo, hindi ka pumapatol sa mga ganyang tao dahil parang hindi ka pumapatol sa mga ganyang level. Ayaw mong bumaba sa mga level ng mga taong yan. Kaya ikaw dito ay dinidepensahan, pinoprotektahan ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon po mga kapatid ay hindi po natutulog. Yan, makakatakas ka man sa mga kasinungalingan mo, sa kung anong mga pinagagagawa mo, hindi man alam ng taong ginawan mo ng masama, pero sa mata ng Panginoon, alam na alam niya kung paano ninyo ginawan ang taong iyan ng mga death spell, love spell, o mga tigalpo, kulam, palipad hangin. Alam na alam ng Panginoon yan. Kaya ang Panginoon din mga kapatid, bumabase din yan. Hindi yan basta-basta kumakampi sa taong ganto ganyan. Parang parang batas din. Mas pumapanig siya sa mga taong gumagawa ng mabuti. Ayan. Biruin mo, halos lahat na ng pinag-aralang mabuti, kaliwa kanan na pinag-aralan nito, ay hindi tumatalab sa inyo kasi ginagamit nila sa masama na imbes ginano nila sa mabuti. Yan. Ayan mga kapatid, 8 of Cups. Ito kasi, ang ayaw na ayaw nila, itong mga tropeyo. Kasi dito mga kapatid, ikaw ay nagtatahak ng mundo ng spiritual dito, malakas na ang antas mo, hindi ka basta-basta. Mga kapatid, lahat ng mga kalikasan ay pumapanig sa iyo dito. Kalikasan, mga fire element, water element, yan, mga land element, tsaka yung mga hangin na mga elemento. Lahat ng elemento ay nasa sayo. Kaya ganyang kalakas ang iyong antas mga kapatid. Yan. Kumbaga kung ikaw ay sa mga napatunayan lang sa mundo ng spiritual, kung ikaw ay manggagamot dito, malakas ng antas mo dito. Hindi ka na basta-basta matinag dito ng iyong makaaway sa mundo ng spiritual. Ni kahit mangkukulam o mambabarang ay pag naririnig nila ang iyong pangalan o kung ano man ay nakakaramdam sila ng kilabot, parang nangangatog o natatakot ang mga taong ito na gumagawa ng masama sa inyo. Dahil ikaw dito mga kapatid ay anak ka ng Panginoon dito. Lahat naman tayo mga kapatid anak ng Diyos. Nakadepende lang yung kung paano mo gampanan ang iyong tungkulin. Yan. Yan ang Queen of Swords. Yan mga kapatid. Ang Queen of Swords mga kapatid, ikaw dito isa kang hindi untouchable ka dito mga kapatid kasi ikaw dito ay powerful sa mundo ng spiritual. Ikaw ay may kaalaman din, ikaw din dito ay mandirigma ng ating Panginoon dito. Dahil ikaw ay nakatungtong o nakaupo sa iyong trono. Yan. Nakaupo sa trono. Ito yung yung ayaw na ayaw niya na ma-achieve mo itong mga 10 of Pentacles na ito. Kaya ito siya mga kapatid, hinihila ka pababa. Ayaw na ayaw niya na mapagtagumpayan na mapunta ka sa isang mapagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok mo. Kaya hinihila ka pababa nitong taong ito. Yan. Itong taong ito. Yan. May kaalaman din ito sa spiritual. Ayaw na ayaw din niya na taasan. Ayaw na ayaw niya na malamangan ka sa yung antas sa mundo ng spiritual dito mga kapatid. Yan. Yan ang mga kapatid. Kaya hinihila ka pababa. Ikaw ay sinisiraan dito kung ano-ano ang ginagawa na hindi maganda sa iyo. Yan, pero mabibigo ito mga kapatid kahit anong gamitin niya pang mga sword sa iyo, kung ano man, kung ginagamit niya ito sa masama, kung ikaw ay patuloy sa iyong patuloy ka sa sa palaran sa hamon ng buhay, marireceive mo itong 10 of Pentacles na ito. Yan, pag ikaw ay nakaabot dito sa iyong mga kapatid, sa iyong
sa iyong tagumpay. Yan, marireceive mo ito. Yan. Kasi dito mga kapatid, isa kang powerful sa mundo ng espiritual. Marunong ka mag-balance ng iyong kakayahan sa mundo ng espiritual. Yan. Itong hangin, apoy, tubig at lupa. Yan ay marunong ka magbalanse. Ikaw, lahat ng elements ay nasa sa iyo sa mundo ng spiritual. Ace of Pentacles. Kaya hindi ka basta-basta dito mga kapatid sa mundo ng spiritual. Lahat ng kakayahan mo sa spiritual ay hindi ka basta-basta mabasag, matalo o madurog ng iyong mga kaaway. Dahil kahit anong bira nila sa iyo, kahit anong mga black magic ang ginagamit nila sa iyo o ritual, hindi agad-agad na tumatama kasi nasa sa iyo ang Ace of Pentacles. Yan, bumabalik lang doon sa kanila ang ginawa nilang kasamaan sa inyo. Yan. Four of Pentacles. Yan. Ito yung ano nila, ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw nila mabuksa, may bago kang matutunan. Yan, kaya binablock nila ang inyong mga opportunities o kung ano man, ayaw na ayaw nito na umangat ang iyong antas o may bago kang matututunan sa mundo ng spiritual. Ayan, ayaw na ayaw nila. Kaya nakalak ito, parang binablock nila para hindi mo mabuksan ang iyong mga bagong kaalaman o bagong matututunan sa mundo ng spiritual. Yan. May mga tao din dito na ayaw nilang magkaroon ka ng blessing kaya binablock nila. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid ay palaban ka dito. Kahit inaatake ka nila, binibira ka man nila ng tigalpo, binibira ka man nila ng kulam o barang, narito pa rin yung iyong mga swords na lumalagablab at binabalot ka dito ng mga liwanag mga kapatid. Hindi ka, kahit anong nila sa iyo, kahit anong bato ng mga kalaban mo sa iyo ay nilalabanan mo ito mga kapatid. Hindi ka basta-basta nagpapatalo dahil malakas ang paniniwala mo dito sa ating Panginoon. Yan, inaatake ka ng mga kalaban mo. Pero ikaw dito ay patuloy kang lumalaban. Nilalabanan mo ito sila. Yan. Itong Two of Wands. Yan, sa mundo ng spiritual mga kapatid, may isa ka ditong spirit guide, spirit team o mga gabay mo na nagtuturo sa iyo. Isang uri ng matanda na dati silang nabuhay dito sa ating ibabaw na mundo, na namatay sila, na gusto nilang magturo ng kanilang kaalaman din sa mundo ng spiritual. Tinuturuan ka dito kung paano manggamot. May iba dito kung paano ang pamamaraan ng panggamot gamit ang herbal, paano ang pamamaraan gamit ng panggamot sa barang, pamamaraan tulad sa panggamot tulad ng mga physical na sakit sa pamamagitan ng herbal. Ikaw ay tinuturuan dito mga kapatid ng isang spirit guide. Yan. Spirit guide na tumutulong sa iyo dito. Malakas itong spirit guide na nagtuturo sa iyo. Itong Four of Swords. Yan. Ikaw dito ay pinagplanuhan talaga. May aring apat na tao itong may nakikita kong apat na tao na sabay-sabay na bumibira sa inyo. Sabay-sabay. Parang grupo sila na ikaw talaga ay puruhan o atakihin, pero bigo sila mga kapatid. Sa kanila pa mismo tumama ang kanilang birada o kanilang pinadala na sakit sa inyo. Parang bumalik sa kanila, bumalandra, maaring nadamay din ang mga pamilya nito o anumang tao na gumawa sa kanila ng masama. Yan. Oo. Yan mga kapatid. Yung gumawa sa sila ng masama sa isang tao, sa kanila pa tumama mga kapatid. Sa kanila tumama yung atake nila sa kanilang kalaban. Yan. Kunyari, inatake kayo. Tapos, hindi ito tumalab sa inyo mga kapatid. Bumalik sa kanila. Yan. Kasi, pinapalibutan ka rin ng liwanag dito mga kapatid. Hindi ka rin pinapabayaan ng mga
yung gabay sa mundo ng espiritual. The Empress. Ikaw kasi dito mga kapatid ay nasa isa kang sa secret, sa isang lugar ka na talagang sagrado na isang lugar. Talagang kumpleto, malakas ang bakod mo diyan sa bahay ninyo, depensa, balabal, mga baluti, at lahat ng sa iyong nakasasakupan ay talagang napakatibay ang inyong pundasyon ng ang inyong pangdepensa diyan sa loob ng sa loob ng inyong bahay sa mundo ng espiritual. May mga tools ka rin dito na panlaban sa mga taong gumagawa ng masama, sa mga mangkukulam o mambabarang. Meron akong nakikita dito na may mga amulet din na kanilang mga suot-suot. Ang amulet po mga kapatid ay hindi rin po yan sinasabing sa kulam ay sa may bala, sa tagaliwas. Mas malaki ang tulong ng mga amulet na yan mga kapatid sa mundo ng espiritual, dahil ang amulet na yan ay sa espiritual yan ginagamit. Hindi yan, may iba kasi ngayon na sinusubok na binapabaril, pero sa totoosin mga kapatid, ang amulet o ang mga anting-anting mo agimat ayan ay subok sa pangdepensa sa kulam, sa barang, sa palipad hangin. Yan ay subok na. Depende na lang yung kung gaano kalakas ang pagbibinyag dyan, ikukonsagrahan ang gamit na yan, kung gaano kalakas ang kakayahan ng manggagamot na magbi-blessing niyang gamit o magbubuhay. Ayan. Para naman talaga sa spiritual yan. Ayan. Ikaw dito mga kapatid ay merong mga sa mundo ng espiritual, ikaw dito ay nakurunahan o malakas na ang antas mo dito mga kapatid. Ang 10 of Wands, malakas na ang antas mo dito sa mundo ng espiritual. Naglalagablab na kung ikaw ay may corona dito. Lahat naman kasi mga kapatid, sa debosyon po ay hindi po talaga nawawala ang corona. Yan. Kailangan talaga kayo sa pagdidebosyon ay meron kayong corona. Kasi pag wala kayong corona na orasyon ay hindi kayo gagalangin ng mga elemento na yan. Mga elemento, mga espiritu, mga engkanto, tulad ng iba na may mga corona sila sa mundo ng espiritual. Kinikilala sila ng mga espiritu na yan dahil ikaw ay kinikilalang mataas ang antas mo sa mundo ng espiritual bilang isang mandirigma ng ating Panginoon. Tulad ng mga engkanto, tulad ng mga ibang uri ng nilalang, may mga corona yung mga yan. Kumbaga, sa mundo ng espiritual, sila ang highest o mataas ang antas dahil may corona. Kinikilala sila o ginagalang ng mga elemento na mga kahit anong uri ng mga espiritu na mga masasama man o mabuti ay ginagalang yan sila. Kinikilala yan. Yan. Pag wala kang corona, kung ikaw ay nagdidebosyon, ay aatakihin ka ng mga yan. Pero pag ikaw ay may corona sa mundo ng espiritual, yan, kahit corona ni Waiksim, yan, corona ni Niño Jesus, sa mundo ng espiritual, pag alam mo ang orasyon na ganyan, pag yan ay inusal mo at ikaw ay may corona sa mundo ng espiritual, ikaw po ay gagalangin ng mga espiritu na mabuti man o masama. Yan, kaya hindi ka mabasta-basta dito mga kapatid. Yung mga bira o pinadala ng mga kalaban sa iyo, yan mga kapatid, ay hindi kanila basta-basta masasalakay o bibigyan ng sakit dahil ikaw ay may corona dito. Hindi kanila basta-basta maperwisyo o maatake dahil ikaw ay kinikilala nilang mataas ang antas mo sa kanila. Kumbaga sa mundo ng espiritual, highest o kinikilala ka talaga, mataas ang ranggo mo sa espiritual dito. Kaya hindi ka maata-atake ng mga espiritong pinadala ng iyong mga kalaban. Kaya bumabalik lang ito sa kanila. Sila mismo ang nagsasuffer ng ginagawa nilang kasamaan sa inyo. Yan. Ikaw dito ay palaban mga kapatid talaga. Palaban ka dito sa mundo ng espiritual. Hindi ka dito tumatanggap ng pagkatalo. Yan ay patay kung patay ka dito sa mundo ng espiritual. Talagang lalaban ka ng patayan. Marami ring humahamon sa iyo dito. Hindi lang mangkukulam, hindi lang mambabarang, hindi lang mamamaktol, hindi lang mangriritual ang humahamon sa iyo dito. May humahamon din sa inyong mga manggagamot din na sinusubukan ang inyong kakayahan at lakas sa mundo ng espiritual. Kaya dapat kayo sa mga manggagamot diyan o nanggagamot ay magpalakas kayo.
para pagdating ng araw, hindi natin kasi alam mga kapatid kung kailan sasalakay ang ating mga kaaway sa mundo ng espiritual. Kaya dapat maghanda din tayo. Minsan, wag po tayong magbibigay na o magpapakampante dahil hindi natin alam kung kailan sasalakay ang mga yan, ang mga kaaway natin sa mundo ng espiritual. Ayan, minsan yung ibang mga manggagamot, nagpapakampante sila, magugulat ka na lang ay talagang naninikip na yung dibdib, sumasakit na yung batok. Yan ay mga birada ng kalaban, kaya wag po kayong magpapakampante na mga kapatid, na porket nakakapagpasampa na kayo, malakas na kayo. Hindi mga kapatid, dahil kung ang mga kalaban natin ay, kung tayo ay nag-aaral sa mundo ng lihim na karunungan, ganon din yung mga kalaban natin na sumusubok sa atin, nag-aaral din yan. Yan. Kasi sa panahon ngayon, may iba kasing mga manggagamot na hindi nila pinapairal ang kanilang ang kabutihan. Pinapairal nila ang kanilang kayabangan, yan. Pinapairal nila ang kanilang kayabangan, kung gaano sila kalakas. Yan, hindi ninyo mapapantayan ang lakas ng ating Panginoon, sapagkat ang inyong alam ay hiram lang yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya wag po tayong humangad ng pinakamataas na antas sa larangan ng espiritual, dahil ang pinakamalakas at pinakamagaling sa lahat ay ang ating Panginoon. Ang ating mga kaaralan o ang ating mga pinag-aralan na yan sa mundo ng espiritual ay hiram lamang natin sa kanila yan. Kaya dapat ituring natin at mahalin natin at igalang natin at irespeto natin ang mga aral na ating natutunan, at ituring natin itong kayamanan, dahil bihira lang ang mga taong napagkakalooban ng mga ganyang aral. Yung iba nga mga kapatid, nag-aaral ng lihim na karunungan, hindi kinaya ng utak, nababaliw, nasisiraan ng ulo, hindi kinaya, doon sa mental na napunta. Yan, kung kayo ay napagkalooban o nakapagpagana kayo ng mga orasyon, malaking tsansa na gamitin ninyo iyan sa kabutihan. Huwag ninyong gamitin sa kasamaan, dahil may balik iyan. Ayan po mga kapatid. Hindi man yan sakit ang ibibigay sa inyo, maaaring kahirapan sa inyong buhay. Yan, ang inyong buhay talaga ang dyan. Magiging gipit kayo sa anumang uri ng pamumuhay. Lahat kinakapos kayo. Dahil yan sa hindi paggamit ninyo ng mabuti sa inyong mga kaaralan. Ayan, yung iba kasi nakapag-aral lang ng mga ganyang karunungang lihim, ginamit na sa panluloko, ginagamit na sa kawalang hiyaan, ginagamit na sa masama para parusahan ang tao. Mali yon mga kapatid. Yan, kung ikaw ay napagtagumpayan mong nakapag-aral ka ng mga Latin na okay naman sa iyo at hindi naapektuhan ang iyong sariling pag-iisip, mas pagpasalamat ka sa Panginoon at ikaw ay pinagpala na kaya mo yung mga ganyan, dahil bihira lang ang nakakapasa o nakakapasa sa mga ganyang aral sa mundo ng espiritual, dahil yung iba ay nababaliw, nasisiraan ng ulo dahil hindi kinaya ng kanilang utak. Kasi ang Latin kasi niyan mga kapatid, sagrado yan, sagradong salita yan, sagradong banal na mga espiritu na iyong binanggit. Yan, tulad niya, pag nagbanggit ka ng Latin mga kapatid, hindi yan sinasabing pag nagbanggit ka ng Latin ay okay na. Pag yan ay binanggit mo, ibig sabihin tinatawag mo ang mga espiritu na yung mga nakapaloob dyan sa Latin na yan. Yung mga Latin na yan, yan ay mga espiritu. Hindi yan sinasabing pag tinawag mo yan, wala kang patungkol dyan. Tignan mo, pag tinawag mo yan na hindi mo inutusan yan, tignan mo, ikaw ang kastiguhin yan. Kasi tinawag mo sila na walang patungkol. Yan ang katotohanan dyan. Pag kayo ay nanalangin, bumanggit kayo ng Latin, magpatungkol kayo. O kunyari, Lisa Cligor Lietor, Christum Igusum Pactum Dominum Nostrum. Yan. Iligtas mo po ako sa anumang uri ng kapamakan, lalong-lalo na sa aking mga kaaway. Yang mga orasyon na iyan ay automatic yan, nakikilos kasi may patungkol, tulad ng tao. Tawagin mo ang tao na hindi mo inutusan, tawagin mo lang na nakatayo lang dyan, magagalit yan. Kasi tinawag mo, hindi mo inutusan eh. Ganon din sa mundo ng espiritual. Kailangan pag pag gumawa ka ng sa spiritual, gamitin mo. Tawagin mo siya at gamitin mo sa mabuti, hindi sa masama. Ganon ang katotohanan yan.
Kasi mga espiritu yan mga kapatid, pag hindi mo yan pinatungkulan ay ikaw ang kakastiguhin yan. Tinawag mo ako tapos wala kang utos sa akin. Ganon din. Ang pagtatawag din ng mga espiritu na iyan, meron niyang kapalit. Tandaan nyo. Hindi ka tatawag na walang kapalit. Merong suhol yan tulad ng tao. Hindi yan kikilos pag walang suhol. Ganon din sa mundo ng espiritual. Ang tao, utusan mo. Utusan mo, tignan mo na walang suhol. Ano yan? Kukuda yan. Ganon din sa mundo ng espiritual. Kailangan din mag-alay ka rin sa kanila bilang suhol at pasasalamat. Ganon. Hindi yung kabig ka lang ng kabig. Gusto mo lang sa iyo lang kabig ang mali yun mga kapatid. Dahil may balik yan. Ganyan ang totoo sa mundo ng espiritual. Hindi yung abuso ka, gahaman ka sa kapangyarihan sa mundo ng espiritual. Gamitin mo, gawin mo ang dapat ang gawin. Yan ang totoo. Yan. Yung iba kasi banggit lang ng banggit ng Latin, hindi nila alam kung ano yung Latin na binabanggit nila. Yung pala ay yung espiritong tinatawag nila, demonyo na pala yun, diablo na pala yun. Magugulat ka na lang, sumakit na ang ulo ng nagbanggit nun kasi nga may kaliwa. Yan. Hindi basta-basta ang pag-aaral ng Latin. Ako mga kapatid, dati nung baguhan pa lang ako niyan, ay talagang grabe din ang sakripisyo na halos hindi ako lumalabas talaga ng bahay dahil kung ano-ano yung mga nakikita mo. Yan. Kahit nga aswang kaharap mo talagang mangangatog ka. Yan. Yan ang sa mundo ng espiritual. Ang mundo ng espiritual pag pinag-aralan mo ay napakahiwaga. Yan. Pero ang tingin sa iyo ng mga normal na tao, yung iba hindi naniniwala, ay sasabihin sa iyo nahihibang, sira ang ulo, kung ano-ano yung mga negatibong komento sa iyo. Pero kung sila ang lumagay sa sitwasyon ninyo, alam ng ibang manggagamot yan. Pag sila ang lumagay sa sitwasyon ninyo, panigurado mga kapatid, baka magsisi sila, magbigti na lang, magpapakamatay kasi di nila kaya kung ano yung mga nakikita nila na hindi nakikita ng tao. Yan. Yan ang diyan sa mundo ng espiritual. Yan. Kaya ang taong may third eye o kung ano man, yan ay mga pinagkalooban ng Panginoon at pinagpala. Yan. Ayun may mga third eye sila, alam nilang mangyayari sa hinarap at kasalukuyan. Yan yung mga pinagpala ng ating Panginoon na binigyan ng mga spiritual gift o regalo galing sa ating Panginoon. Ayan, napaka maganda sa mundo ng spiritual mga kapatid. Pag ang iyong kaaralan ay ginamit mo sa mabuti, aani ka ng pagpapala. Pero pag kasamaan ang ginawa mo, kasamaan din ang balik sa iyo. Yan. Yan. Kung ikaw ay mabuti, gawan ka man ng masama nila, ipagpasa Diyos ninyo, manalangin kayo. Yan. Kung may problema kayo, manalangin kayo sa Panginoon, hindi yung isusumbong ninyo sa kapitbahay ninyo, isusumbong ninyo sa kung kay sino. Tignan mo yung mga ganyan tao, sila lang ang nagbibigay ng kahiyan sa kanilang sarili. Isumbong ninyo sa Panginoon. Tignan mo, ang Panginoon ang gaganti sa inyo. Ang Panginoon ang kikilos. Tignan mo sa akin, maraming na mga umaalipusta, sinisiraan kung ano. Hindi ako gumaganti. Yan, pinapanalangin ko na lang na ang Panginoon ang bahala sa kanila. Tignan mo yung mga buhay nila ngayon. Naging masalimuot, walang direksyon ang buhay. Kung saan na lang, naandun na lang sila. Kung saan sa umaga, doon na lang sila abutan ng hapon. Kasi nga, puro kasamaan ang ginagawa nila. Yan. Yan ang mga taong walang magawa sa buhay. Yan, kuha tayo ng isa. Kasi kung puro kasamaan ang pinapairal natin, ni kahit kailan hindi tayo magiging masaya. Dapat makontento tayo kung ano yung regalo o bagay na ibinigay sa inyo ng inyong Panginoon. Kasi maraming ang Panginoon. Kaya kung ano yung ay dapat pasalamatan ninyo. Yan. Tignan mo dito, ikaw dito ay magiging okay ka ngayon sa 9 of Cups nito dahil mapapasayo ito lahat kahit hinila ka na dito pababa. May isang tao talaga dito rin na naiinggit sa iyo na dati mong kaibigan na humihila sa iyo pababa.
Yan. Na ayaw kang umangat o pantayan ang kanilang antas sa mundo ng espiritual, kaya hinihila ka dito. Yan. Meron dito magkarelasyon din na meron din dito magkarelasyon na kanilang ginagawan sa espiritual na kayo paghiwalayin, ganito ganyan. Merong ganon. May nakikita ako. Yan. Kaya ikaw dito ay magiging okay ka rin mga kapatid. Ikaw kasi mga kapatid, inaaral mo kasi ang iyong mga kaaralan sa mundo ng espiritual, ginamit mo sa tama. Kaya tignan mo mga kapatid, kahit manggamot ka sa online, sa may dumadating na blessing. Yan. Kaya pag ginamit mo kasi sa tama ay talagang pagpapalain ka. Yan. Ako kahit sa online lang ako manggamot, ay talagang may mga blessing din na dumadating. May mga tao ding nagpapasalamat, may mga regalo din sa akin kasi nga ginagamit mo sa mabuti. Yan. Ang iyong kaaralan. Yan. Yan ang sa mundo ng espiritual, sa mga makakapanood nito, naway maging aral ito sa inyo. Hindi lang kayo dapat banggit lang ng banggit ng Latin. Dapat merong patungkol yan, may pag-uutos yan para kumilos ang mga espiritu ng Latin na yan para kumilos. Hindi yung tatawagin mo lang sila na ganun-ganun lang. Mabubugnot yon sa inyo mga kapatid. Magagalit yan. Yan. Yan mga kapatid, naway maunawaan ninyo at magustuhan ninyo ang aking vlog na ito. Yan. Sa mga bago pa lang na makakapanood nitong ang sa YouTube ko na Maestro Apo at sa Maestro Apo Vlogs and Reels, ako po ay pakisuportahan, paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel para mas lalo pang dumami ang ating mga manunood. Ayan po, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.